So, ayan mga lakotsara, ito ang ating part 2 ng ating paglalakbay papuntang Antipolo. Diba? Makatanggal stress ang yung mga punong kahoy. Diba, Lorbincio? So, ayan mga lakotsara, habang nagro-road trip tayo, habang tinitingnan natin ang bawat dinadaanan nating paglalakbay, mag-storytelling muna tayo. So, ito, pisahan natin yung mga lakotsera. Alam mo, totoo talaga yung kasabihan na the way na hinahanap mo, hindi mo nakita. Totoo ba yun? Yung naghahanap ka, kunwari, in my life, ako, totoo talaga, nung, maghahanap ako ng trabaho, hindi talaga ako makakita ng trabaho. In fairness, yan ang real talk. The way nga ako ang maghahanap ng trabaho, wala talaga, hindi ako makahanap. Kasi nung storytelling tayo ha, nung nag-graduate ako ng high school. So habang naglalakbay tayo, tinitingnan niyo ang bawat tinaan natin. Mag-storytelling ako. So haya na mga lakotsera, nung nag-graduate ako ng high school. And then wala pa akong parang ayaw ko pang kasi galing sa so may tiyahin ako na sa akin na yung maggalgal na punta tayo ng Cebu kasi magtrabaho ka doon, kasi may anak siya nagtrabaho doon sa Mitsumi sa Danao. Ako naman madali akong magalgal, kahit ang bata-bata ko pa, 16 years old pa ako, ay punta din ako agad. Punta kami ng Cebu, and then nag-a-apply ako ng factory worker. And then yung pag-apply ko 50-50 talaga, kasi nang dahil sa underage ako. So nakatrabaho ako sa tulong ng mayor sa Danao, kay Mayor Durano. Magpasalamat talaga ako kay Mayor Durano, kasi hindi man ako lumad nga taga Cebu, tinulungan niya ako na makapasok sa Mitsumi. So yan ang aking so hindi ako inaya lang ko na magtrabaho sa Cebu. So nayaya naman ako, madali naman ako kausapin. So ayan, nagtrabaho tayo ng Cebu. Yan ang unang trabaho ko, factory worker. So ang life ko naman sa factory worker, kasi 1 month pang araw, and then 1 month din pang gabi. So 7 to 7 naming duty, and then grabe guys, yung kabataan ko guys, 16 years old. So sa amin nagbo-board kami malapit lang sa basketballan court, and then every Sunday may disco. Saan ka pa yan? Paggabi may disco, di-disco din, uuwi na magbihis, magtrabaho. Doon ako na mga sayang lang yung trabaho ko, kasi pa-regular na sana ako, medyo kung sila pa yung katawan ko, yung abusado kasi ako kung saan yung pista, doon ako kahit walang tulog, panggabi pa, yun na. So pinahinto ako ng papa ko, pinauwi ako sa amin. So ayun, habang ako, pumunta naman ako ng Davao, kasi ginagalga naman ko sa isang tiyahin. Sabi niya, punta ka sa amin kasi maganda sa Davao. Punta na naman sinipir kahit kahit may karamdaman. So doon nagtrabaho din ako sa Davao bilang secretary ng sand and gravel. So hindi ko talaga malimutan yun. 1 year ako doon. Isipin mo, 1 year ako. So after 1 year, umuwi ako, and then nabihan naman ako sa mama ko na maghanap naghahanap daw ng katulong yung kapitan natin ngayon sa Pantudlan, si Ate Rosemary. Yun yung naghanap ng yaya ng anak niya. Ngayon sabi ng mama ko, kasi kinubos niya yun
yung inaanak niya, yung anak niya. Sinabihan ako na, subukan mo, baka kayanin mo na ano, trabaho lang naman ako, it is instead na ano. So ayan, nakapagtrabaho ka ng Tagbilaran kasi hindi pa man siya hindi pa sila nag-stay ng Kabilao, si Ate Rosemary. So ayun, nandoon ako sa kanila mga ilang ano din ako kasi sabi niya ayaw na niya mag-ano kasi malaki na si Charis. Sabi niya mag-apply ka ng trabaho. Asus Ginoo, nilibot naman yung Tagbilaran, naghahanap ng trabaho, wala talaga ako nakakita ng trabaho. So yan ang kasabihan na dawi nga maghahanap ka, hindi talaga. Siguro sa ibang hindi natin ang So ayan, nag-stop ako ng trabaho, then umuwi ako. Sakto-sakto umuwi na yung pinsan ko nga galing rarampa naman kahit sa saan. After na pumunta naman ako ng Dumaguete. So naghahanap ako ng trabaho ng Dumaguete, hindi ako nakakita kahit hindi ko alam kung bakit ganun yung gawin na maghahanap ako ng trabaho, hindi talaga ako pinagbigyan. So ayun, may kaibigan ako, sabi niya ipasok niya ako sa yung mga sa Inchik, yung mga burloloy. Doon nakapasok ako. So ginawa akong bodegira. So ako ang in charge sa stock ng bodega. So ayun, nahinto na din ako kasi na-close yung tindahan, and then pagkatapos pinasok na naman ako sa kaibigan kong sa Plaza. Doon nakapasok na naman ako, nag-apply ako sa agency, and then after natanggap ako, then nasal ako ng bodega. Sipin mo, bodegira, price na mga damit ng mga bata, infant. And then after mga 5 months, ginagalgal naman ako sa kaibigan ko. Sabi niya, doon tayo magtrabaho kay Gracia kasi naghahanap si Gracia, tapos magkasama tayo. Niresign na naman ako. Ganyan ang life ko sa So after, nag-resign ako ng Plaza, and then nagtrabaho ako ng restaurant. So ang may-ari yun, yung asawa niya, foreigner, si Ma'am Gracie. Kung sino nakakilala kay Ma'am Gracie, siya ang may-ari ng sa Darwin, isa sa mga beach resort. So ayun mga lakatsera, habang nagtrabaho ako sa restaurant niya, nag-o-open naman siya ng boutique. Ako naman ang sinasalang sa Amlan. Nalugi sa Amlan kasi hindi siguro yung negosyo. So bumalik kami sa Dumaguete, and then nag-ukay-ukayan siya. Ako naman ang sa ukay-ukayan, hanggang sa na-close ang ukay-ukayan. Restaurant na talaga ako. So ayun, palugi na din ang restaurant. Siguro kung hindi na lugi yung restaurant, siguro hanggang ngayon doon pa rin ako. Kasi mabait kasi yung amo namin, kahit medyo stricta siya, pero mabait talaga si Ma'am Grace. Iisip kami kahit every Sunday punta kami doon maligo kasi may swimming pool yung bahay niya So ayun, nagko-close yung yung isa kong kaibigan, ginagalgal naman ako papuntang abroad. Yan ang life ko noon kasi the way talaga ako na maghahanap trabaho, yung mag-a-apply ako, hindi ako matanggap. Totoo yun, Lorbin. So ayun, yung that time na yun, parang duha-duha, yung 50-50
napangiti ako sa isip ko na mag-apply sa ibang bansa kasi yung karamdaman ko nga ano biangan ako, tapos the time na yun every month talaga inabanuhan ako ng dugo. So alam na yun ni Kuya Abed kasi ano ko yun, mag-iisa ay pinsan kami, tapos yung papa ko bawat papa niya ang sumbungan sa mga problema, so alam nila. So ayun, yung that time na yun hindi ako nagsasabi ng mga magulang mo na mag-apply ako ng ibang bansa. Ginagalgal kasi ako sa kaibigan mo yun kay Jackie, hindi ko alam kung nasaan na siya ngayon. Siya talaga ang nagalgal sa akin. Alam nyo, pag tuwing pupunta kami ng agency, parang wala ako sa sabihin nga ako, ano ka ba? Kaya mo yan. Tapos, nadala na talaga ako hanggang sa, pero wala akong sinabihan kahit mga taga-amin kasi alam nila na, a-apply si Jennifer sa hindi naman matanggap yun sa niya, sa health niya, tapos may medical pa, ganun. Alam mo yung mga negative na mga so inaano ko talaga, hindi ako nakapagsabi na mag-a-apply ako. So habang tumatagal, parang nag-aano na din ako hanggang nakaabot kami ng Manila, dun sa may Valenzuela, and then medyo matagal din kami kasi nagpa-process pa, maghihintay pa ng sponsor mo. Tapos habang kami every week may mga task kami, pupunta ng office, doon nagtrabaho, mag-alaga ng aso, mag-alaga ng bata para daw masanay sa ibang bansa. Yun ang ko hanggang sa awa ng Diyos din ako. 14 years ako sa ibang bansa, isa lang amo. Tipin mo, 14 years, isa lang amo. So kaya nga may kasabihan na dawin na maghahanap ka, kunwari maghanap ka ng suklay, nasaan yung suklay, hindi ko alam. Pag hindi mo hinahanap talaga, ay nandito lang pala, ganun lang story ba. So yan mga lakonsira, ang haba-haba ng lakbay natin, hindi pa tayo nakarating. Traffic pa sa itong oras mga lakonsira, traffic talaga, plus umuulan, pero hindi naman malakas, parang lang. So kung lalakas ang ulan nito, hindi talaga ako magpunta ng sama-sama na lang ako sa kaila. So yun mga lakonsira, to be continue na lang ating storytelling about my nakaraan, kasi habang-haba na hindi natin pwedeng tasad to, baka mapalo tayo. So to be continue na lang mga lakwatsera, hindi ako magsawang magpasalamat sa inyo sa lahat ng suporta, sa mga team, sa mga OFW. Maraming salamat.